At isa sa kanyang ginawa ay dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 19. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kapag ang buhay mo na ay isuko mo na sa Diyos, bagong nilalang ka na, may gagawin na ng Panginoon sa buhay mo. Gagawin na niya yung plano at layunin niya sa buhay mo once you place your life in the hand of God. Na hindi po ito nagawa ng marami. Until now, many Christians go by their own ways. When you go by your own ways, you struggle in life. You support yourself in so many instances. All things have become new. Magbabago ang maraming mga aspeto ng buhay mo. Kung dati ay ikaw ay malungkot, maging masaya ka, alright? Kung ikaw ay malasakitin, maging malusog ka. The power of the Holy Spirit is more powerful than sickness. It's more powerful than any ugly things in our lives. The power of the Holy Spirit can eradicate all these things para magbago yung buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, may testimonyo po tayo. Pagandahin niya yung buhay mo para maging testimonyo ka na sabihin sa lahat sa paligid mo, buhay ang Diyos. Tingnan mo ang buhay ko, binago niya. Yun po yung ginagawa niya ngayon sa mga tao who are in Christ. Their lives become new. Now, all these things are of God. Galing sa Diyos ang lahat ng pagbabago na ito. We cannot brag of our own capability to change our lives. Hindi pwede magyabang po tayo. Na kapag may narating ka na, akala mo kung sino ka na. Don't do that. It's only by grace na tayo po'y napagandang buhay, okay? Now, all things are of God. Galing sa Diyos ang lahat. No one can brag. No one has given us the ministry of reconciliation. Kung paano na ibinalik ang ating ugnayan sa Diyos. Yun din yung sasabihin natin sa iba. Kapatid, naibalik na yung ugnayan natin sa Diyos. Dumating na ang Panginoon Kristo. Ang gagawin mo lang, maniwala ka sa ating Panginoon Kristo. It's happened in our lives. Nung maniwala tayo sa ating Panginoon, dumating ang magandang pagbabago. Na ito rin ang ibahagi natin sa mga tao sa paligid natin. We were reconciled with God.